'Diba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. You dispense with the notice of suspension because there was a supposed violation of 6.1.1 of the JC. Yes Tama po, ho? tama po. Okay. Nasa JC ho ba, no, joint circular na pag may violation ng 6.1.1, didiretso kayo sa notice of disallowance? Under po kasi sa 3.19, nakalagay po doon na yung disallowance is written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount kasi nga po nakalagay dito as a result of illegal, irregular, and improper disbursement or expenditure of such funds. So, naiintindihan po kita, Celine, no? Ang tanong ko ho, nasa joint circular ba ho, na pag may violation ng 6.1.1, ay didiretso ho kayo sa notice of disallowance. Nasa JC ho yan? Kasi nga po, yung Sagutin nyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba o wala? pwede pong pakiulit yung tanong. Sige. Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, dediretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po yung... Hindi po. Ito po yung tinatanong ko po ay mismong yung provision na yun, sinasabi ho ba niya, you can directly issue notice of disallowance without... Your Honor, this is asked and answered. Asked and answered. That is your answer, counsel. It's not in the memorandum circular, Silene, right? Meron po, ang notice of disallowance po kasi ini-issue siya pag irregular na po yung paggamit nung pondo po. So, Tama po kayo, pero walang nakalagay na pwede kang dumiretso doon kapag kung ano man. opo, basta nakalagay lang po na ini-issue ang ND pag irregular. Pag irregular, kung sa pananaw mo, irregular na. Opo. You may proceed, counsel. Okay. Salamat po, Your Honor. Now, punta tayo dun sa first and second notices of disallowance, no? I will refer to the first ND. I refer to the first ND. When I say first ND, that refers to the fourth quarter of 2022, no? So, yung second ND naman, that refers to the first to third quarter of 2023. Okay? Para hindi tayo malito. And for the guidance of the Honorable Court. Now, ang sinabi ho yung basis po sa audit ng ICFA, sa audit nyo po, ng confidential funds ng Vice President at ng DepEd ay yung, syempre, yung joint circular ho, di ba po? Opo. Okay. So, pag may audit ho ng confidential funds, okay, do you agree with me na dalawa lang naman yung outcomes nun, di ba? Allowance or disallowance of a confidential expense, whether full or partial allowance or disallowance. Yung disallowance po, pwedeng whole or in part. Okay, so tama yon, no? Pwedeng dalawa yung magiging resulta niya, allowance or disallowance in full or in part. Okay. Now, and if a confidential expense is disallowed, no, it is because, in your own opinion, the agency did not fully comply with the documentary requirements of the joint circular. Opo, may hindi siya compliant with the joint circular. Okay, sige, salamat to. And as someone who is familiar with the COA rules, ito po ay masasagot nyo bilang auditor at bilang familiar po kayo sa COA rules. Sa tingin nyo ba ang joint circular is a penal law? Your Honor, please, Mr. Presiding Officer, we object to the question. If she knows, overruled. If she knows, if she doesn't, she may Penal say law, so. alam niyo ba yung penal law? Hindi po. Sige. I-define natin yung penal law ay yung batas na it is a law that defines a crime or a felony. Ganun po yung penal law. So sa tingin nyo ho, ito po bang joint circular, ito po ba ay isang batas na nag-define ng krimen? Misleading, At Your may Honor.
Your Honor, I'm on cross-examination, please. Witness is not competent. Even if you're on cross, misleading is not allowed. Not for that ground, counsel. Witness would not be competent to answer that. She's not a lawyer nor a member of the bar, an accountant, and is part of ICFAO. Proceed to your next point, counsel. Thank you, please. Your Honor. Okay, thank you po, Your Honor. Sige, I will ask her na lang based on her personal knowledge. Now, based ho sa circular, meron ho bang provision doon na kulong? Pagkakakulong, meron ho ba? Wala pong nakalagay sa circular. Okay, may provision ho ba doon na fines, multa? Document, Your Honor, document will speak for No. itself. Let the Objection. witness answer. Overruled. Pwede, Your Honor, pwede pong mag-refer dito sa... Sige, sure. Oo, okay lang po. Meron po dito sa item 8, yung administrative provisions, penal sanctions. Yun lang po yung masasabi ko na. Okay, sige. Okay, okay, I'll take that, sir. Pero, sige, okay. Alam niyo, kayo po ay part ng COA, di ba po? Opo, tama po. Pamilyar ho kayo sa administrative law kasi nasa gobyerno naman ho kayo. Anong specific? Hindi Sige, po gaka. Okay, I will just dispense with that question, no? So, in short, yung joint circular sa pagkakaintindi nyo ay procedural rules, na procedure siya, kung paano ninyo ikakandak inyong audit of the confidential funds. Yung joint circular po ang guidelines na ginagamit namin sa pag-audit po ng confidential and intelligence fund. Yes, okay. I'll take that answer.